Hi po sa inyong lahat and welcome back po sa aking channel at pagpasensya niyo po kasi ngayon lang ako nakapag-update ulit. Matagal-tagal din po akong hindi nakapag-vlog or hindi nakapag-video ng aking sarili or nakapagbigay sa inyo ng update. Panahon na! Panahon na! Para makasaya! Pagkat mo na ang problema! Panalitan! Para sumigla! Rock hanggang umaga! About sa mga pangyayari sa mga buhay-buhay or about sa Pugita. Kasi yun naman talaga yung laging nasa topic ko about sa Pugita. So, ngayong video na to ay aking sasabihin sa inyo about sa Pugita na meron na naman ako ngayon dito sa aking right side. Kasi nga, yan yung dahilan na laging sumasakit ang ulo ko na naman ngayon. Laging namumula siya. So, kailangan natin siyang paoperahan na naman. Pero, hindi pa siya as in necessary talaga na paoperahan ko siya this time kasi medyo maliit pa naman siya. Hindi pa siya hinog, kumbaga. Kailangan pa natin siyang pahinugin or kailangan pa natin siyang antayin na tamang-tama lang yung laki niya para papaopera natin siya. Kasi yung doktor naman, sasabihin naman nila sa'yo na hindi nila ooperahan kung medyo maliit pa siya. Kasi nga, hindi pa siya hinog. So, kailangan nating antayin yung tamang panahon. Lahat naman ng bagay, kailangan nating antayin yung tamang panahon, di ba? Kaya, yun, may mga hugot na naman tayo. So, yun. Kailangan nating antayin kasi nga yung mga side effect na nararamdaman ko ngayon dahil sa aking pugita ay masakit ang ulo ko, laging umaatake na naman yung aking migraine, mga ganon. Tapos yung dahil sa ito, makikita nyo naman siguro ito, ayan, tumutubo na naman siya. So yun na naman yung problema ko ngayon. So ayan, pagpasensya na yung aking background, nandito ako sa kusina ng bahay ng aking amo. Kararating ko lang galing ng immigration. So bago ako aakyat sa aking kwarto, magagawa muna ako ng video kasi ako lang naman mag-isa dito. So yun, ayan, yung aking OOTD. Ito yung aking OOTD. Kaya, ayan, so, parang gandang-ganda naman sa sarili. Pero actually, hindi naman talaga, di ba? Yun. So, yun. Ang mga tanong kasi, lagi kong nababasa sa comment section nung mga nakarang videos ko about sa Pugita is, may posibilidad ba na babalik yung pinaoperahang Pugita? Kung baga na operahan ng Pugita, may posibilidad ba na babalik siya? Yun yung mga question na nababasa ko dun. So actually, depende sa pag-alaga sa'yo yun eh. Kumbaga, kung hindi mo siya maalagaan, babalik talaga yun. Kasi nung kaka-opera lang ng aking pterygium, nung pa-check up ko lang after 1 week, nung pag-check up ko dun, may bumalik doon na pasyente. Namumula yung kanyang, parang nagdugo yung dito niya. Tapos yung opera niya parang hindi maganda yung result niya. Same doctor pa din kasi nga hindi niya naalagaan. Kasi parang nakapagbuhat siya or ganun, nakapagbuhat siya ng mabigat. Kaya kailangan na naman yun. Parang patakan siya o kakayurin siguro. Hindi ko alam kung anong gagawin nun. Kasi nga check up lang yung sa akin. So hindi ko na-update. Hindi ko na siya nakita after nung check up ko kung kumusta na yung mata niya, kung anong ginawa sa kanya. Yun lang yung sa akin na ang advice lang ng doktor, bawal nga siyang hinihingal ako. Bawal kang magbuhat ng mabigat within 1 month. Pero kahit na 1 month na, iwasan mo na lang sa sarili mo na magbuhat ka kaagad kasi pupersa kayo eh. Tapos iiwasan mo yung alikabok. Kaya napapansin nyo lagi nagsasalamin ako. Ayan. Ito pag pupunta ako sa mainit na lugar or sa araw, nagda-dark siya kasi nga may transition siya. So, yun. Pinagawa ko siya para naman sa pag-protect naman sa mata ninyo. Kasi importante talaga yung mata natin kahit na anong nangyari, ingatan nyo ang inyong mga mata. Kahit na meron akong dito, yung tawag daw nitong sa akin yung Pugita, pterygium pa pag maliit pa. Magkaiba daw yung sa akin dati. Ito yung sa left side ko, pinguicola daw ang tawag. Yun yung maliit pa na tumubo. Tapos ito, pterygium. So ngayon, parang lumaki na siya, nagiging pterygium na siya. So kailangan ko na naman siyang paoperahan. Ito yung aking paoperahan. Kaya anong magagawa, kailangan talaga nating pagdaanan, dalawang mata ko ang magiging operada. So yun, sa awa naman ng Diyos, yung sa akin na inoperahan ito dati, hindi naman siya bumalik. Wala nang bumalik. Tapos, meron akong patak para sa mata. Kung nari mangangati, kumbaga, nararamdaman ko siyang makati na makati. Huwag nyo siyang ganyan. Huwag nyo siyang hilurin na ganyan. Patakan nyo lang siya, tapos ganyan mo lang, i-blink-blink mo lang para hindi siya masyadong masaktan kasi kung hindi naman natin maiwasan kasi yung malikabok or mapupuyat ka, laging puyat yung mata mo, pagod yung mata mo, hihilamusan mo, iwasan mo ganyan. Kailangan alagaan nyo ng doble ingat talaga sa mata ninyo, lalong-lalo na pagka
daan na kayo or dumaan na kayo sa pag-oopera. Yun, ang hospital na pinaoperahan ko ay sa Malasiki, Pangasinan po. Lagi ko po din na nabasa sa comment section kung saan daw ako nagpapa-opera. Sa Malasiki po, marami naman mga clinic or hospital na nag-oopera. Pero bukod dun sa clinic na pinuntahan ko. Meron namang sa San Fabian, marami sila. So as long as meron kang PhilHealth, meron kang yun, kung as long as meron kang PhilHealth, wala kang babayaran. Or kung meron man lang, yung gamot mo lang, yun lang yung babayaran mo. Kasi sa akin, ang binayaran ko lang is 2,500 to 3,000. Kasama na yung gamot doon, na baga, bibili ka ng gamot naman sa parmasya eh. Sa labas, bibigyan ka ng reseta, tapos bibilihin mo sa labas. Meron naman doon sa kanila, pwede mo bibilhin na yun sa Mercury or kaya sa St. Joseph. So, yun na lang yung dadalhin mo. Bibili ka na lang ng gamot. Ang gagawin mo, patakan mo lang yun, bawal mo siyang, bibigyan ka naman ng salamin after mong maoperahan para hindi siya mapasukan ng alikabok, ng hangin, wag mo munang siya, kasi may nilalagyan pa muna nila ng contact lens yan, kasi nga lalagyan nila ng pagka-opera na lang, tatahiin nila, may tahi na yun doon, tapos iwasan mo siyang sa malikabok, kunwari, within 3 days after mong maoperahan, bawal mo siyang basain, hindi mo siya pwedeng hilamusan ng gaganyan, maghilamos ka ng mukha mo, hindi pwede ganon, kailangan mong punas-punas lang sa mukha. Ayan, punas-punas dito. Hindi ka pwedeng maligo. Kasi pag after 3 days na or onwards, pwede ka nang maligo. Ganun. Hugas na lang dito sa katawan. Pero huwag mo nang hilamusan kasi bawal yun. Bawal mapasukan ng tubig. Kasi nga, naoperahan. Bawal malagyan ng kung ano-ano dun sa loob. Bawal nga maalikabukan. Kung magluluto ka man sa kahoy, yung mausok, bawal mausukan. Iwasan mo muna. O kaya kung magwalis ka, yung baga, di ba, lilinisin mo yung haagiw-agiw. Iwasan mo muna yun. Kasi nga, baka mamaya, accidentally na mapasukan yung mata mo, ikaw din ang maghirap. So ngayon, doon na tayo sa kung magkano ang ginastos ko. So nakailang beses na akong sumagot nito kung magkano ang ginastos ko. Mga nasa 3,000 yung ginastos ko. Sabagay, yung iba naman, sasabihin nila na napakamura, sabihin naman ng iba, syempre hindi naman pare-parehas ang pamumuhay ng tao. Kung 3,000 yung yung ginastos ko, gamot, wala pang 500. Tapos, kung may PhilHealth ka, yun lang yung babayaran mo, nasa 2,000 lang. Pero yung ibang clinic naman, na accredited sila sa PhilHealth, as in zero talaga ang babayaran nila. Gamot lang ang bibilhin nila. Yun po ang sabi nila. Pero yung sa akin kasi nagbayad ako ng 2,000. Pero para sa akin, okay na din yun. Kumpara naman dun sa clinic na isa, na pinuntahan nung pinsan ng asawa ko na 30 yata pala, 30,000 ang binayaran nila. Kasi nga parang wala silang PhilHealth. Tapos, ibang hospital yun, o ibang clinic yun. Kasi nung nagpunta sila doon sa hospital na yung pinuntahan ko or clinic, sarado sila. Kaya lumipat sila doon sa clinic na yung parang private eye center, mga ganun. Kaya ang laki ng binayaran. So, nagbayad sila ng more than 3,000 yata ang binayad nila. 3,000, I mean 30,000 ang binayad nila. Same procedure pa rin, inoperahan, ganyan, lahat-lahat. Same lang din sa akin. So, mahal nga lang ang bayad sa kanila kasi nga, private private doctor, mga ganun siguro, mga private clinic. Kaya yun, ang binayaran nila sobrang mahal din. So yun, ang naman, ang dami pang tanong doon kung kung magkano, kung saan ang clinic, kung anong mga posibilidad na mangyayari. Ang pugitan naman, kung hindi yan ipapatanggal kasi, tatabon yan doon sa black area mo, sa may black, yung paningin natin, na doon. Mas mahirap siyang tatanggalin kung tatabo na siya doon kasi, mahirap na siyang, matatabunan na yung mo. Ang sabi ng doktor, may posibilidad daw na mabulag ka. Parang ganun. Kung hindi siya maagapan, pag malaki na. Yun ang sabi niya sa akin, na posibilidad na mahirap nang tanggalin or may posibilidad na mabulag kung mapapabayaan mo siyang nandoon kung hindi mo papatanggal. Kaya yun sa akin naman, iniisip ko kasi dati masakit ganyan. Sabi kasi sa akin, kung hindi kasi papatanggal yan or hindi mo pa operahan, lalo't malaki na, may posibilidad yan na mas lalaki pa, mahirapan pa kasi papasok yan yung tatabon doon, yung papasok pa sa loob, mas mahirap siyang tanggalin. So nag-decide ako na patanggal ko na talaga yun. Kaya wala tayong magagawa doon. Patanggal na talaga. So yun,
Yun lang yung munang update ko ngayong araw. Kasi nga sa sobrang tagal ko hindi nakapag-update dahil sobrang busy ko na may pinagkakabisihan ako na isang application na about sa Popo application. Kaya doon ako naging busy. So ngayon naman ay balik YouTube tayo, balik update tayo dito. So yun, maraming salamat po sa mga nandyan pa din sa aking channel, nandyan pa rin sa aking channel dito sa YouTube. Maraming salamat po sa panonood at patuloy na manonood sa akin. And don't forget to like this video and share na rin sa inyong mga kamag-anak kung gusto po nilang malaman or kung gusto po nilang malaman yung balita na ito or yung information na ito. Kung meron pa kayong mga tanong, just comment down below po at I will try my best na masasagot ko po yun. Pagpasensyahan nyo na po dahil hindi ko po kayo nasagot ng mga nakaraang questions nyo. So yun. Mag-update po ako ng mga mga question na nandoon kasi hindi ko masyadong nabasa lahat kasi nga biglaan lang tong pag-update ko. Yun, maraming salamat po sa mga nandito pa din and yun lang po muna ngayon. Bye po and don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking susunod na mga videos na aking i-upload. So thank you po. Bye-bye!